Together? Ready? Go. Ngunit naging maghiliw kami sa inyo, tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang namin inihandog ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng magandang balita, kundi maging ang aming buhay ay ihandog din namin. Sabi mo sa katabi mo nga, pwede ka ba magpahuli? Okay, sige po, makakapo na po tayo, ha? Pampayaman po ng mga karanasan po namin yan. At nakita ko, mas exciting pag kami mga ganon, ano? Wala naman pang minapatay na ba sa atin? Wala pa, no? Sige, sige. So, yung pong mga pinupuntahan nating outreaches, yung iba po hinahabol ng aso, yung iba po ay napagsarahan ng mga gate, pag lumalapit na po sila. Many experiences, okay? Minakita ko isang bahay nakalagay, we are hospitable to friends before. Yung nakalagay na gano'n. So, magagano'n, ibig sabihin, huwag ka nang lumapit man lang. Alright, but coronavirus is more from over. Marami pong mga kwento pang darating dyan. Actually, baka po, kausap ko yung isang taga-Canada nung isang araw, nandiyan po sila sa British Columbia. Sabi niya, ngayon dito, pati indoor. Dati, last year, 50%, ngayon, full, starting March, tapos no mask inside the church anymore, no? And even malls. But why? Vaccine is very good, no? Yun ang comment po niya. Okay? So, at pag ang Laos po, nagbigay na rin ng comment na po pwede nang pumunta ron, ano? Kailangan na lang ng international vaccine card. Okay? Okay ba? Sige. Ang international vaccine card sa Pampanga kinukuha yan. Kailangan pumila na tayo. Pag-uusapan po natin ngayon, Thessalonians. Dalawang sulat po ito ni Paul. Saan sinulat yan? Sa Corinth pa. Oh. Asan yung Corinth? Ito yung Corinth. Okay? Southern part of Greece. Asan naman yung Thessalonica? Ayun, no? Bahagi po siya ng probinsya ng Macedonia. So, medyo malayo po yan. Lalo na kung wala ka namang kotse. Naglalakad lang po yan o kaya ay sasakay ka ng barko, dito ka landing, okay? So, si Paul, kailangan po niyang puntahan tapos susulatan. Okay? That's why meron po tayong New Testament. Product po ito ng mga letters of Paul as a result of his travels. What does it mean? The attachment was there. He thought of them as a mom or as a nurse. Merong spiritual care na dapat gampanan. Pag napabayaan po kasi ang kaluluwa mo, kawawa ka, lagi kang depressed. You need to strengthen the inner man, says Ephesians. Ngayon, lumakas ka, isipin mo yon, ikaw nanganib, meron ka rin dapat inaalagaan. That's what Paul is talking about here. It's a young outreach. Okay? Ang suspecha po ng mga scholars, mas nauna pong sinulatan ito, mga 50 CE, okay? Or infant church. Pag infant church po yan, remember Bayabasan, remember Katalanakan, remember Kaanawan, remember Gimba, Gabaldon, mga baby church po ito. Kailangan pang strong attention. Why? Madali pong mag-backslide sa panahong ito. Ano nagpapa-backslide sa panahon naman ngayon? Di ba? Ay, umupo ka lang ng 4 na oras sa Facebook, maya-maya nalimutan mo na yung binasa mong Bible. And so, it is a young faith in the prayer of Paul. Lagi niyang pinagkakatiwala sa Diyos. Look at these words. Binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos ang inyong mga gawain na bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig. Naalala niya yung pagpapagal nila, saka yung kanilang pagtitiis at ang kanilang pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Uhaw-uhaw And so, si Paul,
it gives him great joy to remember their hunger and their thirst for the Lord. Sabi niya, puro ala-ala na lang ba to? Puro na lang ba Kodak? Puro na lang ba kami Facebook? I want to instruct them. May di ba makita yung mga kamay ng cell leaders dito? Mga nagse-cell group po. Mga nagse-cell group. Konti pa, oh. Sabi mo nga sa katayo mo, dapat susunod magtataas na tayo ng kamay, ha? Di ba? Dapat nag-aalaga na tayo. Bakit po? Yung kapitbahay po ninyo, ang utak po niyan, ay puro pera. Naku po. Puro panic attack po pinag-uusapan. Ano? Sayang, ang dami mong natutunan. Pero ito pong pinag-uusapang mga young believer, hindi lang po sila young, they are young and persecuted in their faith. Their faith, hope, love, and perseverance in the face of persecution are exemplary. Kasi po hindi po sila nagpapatangay sa mga discouragement. Nagpapalakasan po sila. Kaya ito ang sinabi niya sa kanila. So sulat, ha? Magaling ba kayong sumulat? Baka pag nagsulat po kayo sa mga nasa asawa nyo sa Saudi ay puro bill ng Nico. Huwag naman po, no? Sabi niya, nang tanggapin nyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Wow! What an infant. Ano? Meron po akong anak nung araw na 7 months lang, premature, ano? So nakita ko, batang-bata pa, sinaksakan siya ng dextrose dito. Tapos pinaiwan po siya sa ospital. Tapos ang daming gamot na pinapainom. It's quite an experience for an infant. Yung pala, sa isang spiritual church, can be treated like an infant in all the turmoil around. Baka po hindi magtagal yung church. So dapat po lagi nagmi-meeting ang mga cell leaders para sabihin kung anon dapat gawin to protect people from the opposition. Di ba? Bakit? Natigil yung kanilang tongit eh. Natigil yung mga inuman. Sabi niya, paano ba natin papatanggalin itong mga cell group dito? Yeah? But another thing is, there is good news here. The young faith produces faith also. Ha? Talaga? Nakakahawa ba ang... Oo, kasi po nakita nyo, ang sarap umuwi po sa bahay. Tama ba, Bernard? No? Tapos uuwi yung tatay, lamaya-maya, inaamoy-amoy. Yung baby o yung nanay? Pagkatapos, pamamalitan niya yun, nakakahawa, no? Look at this. Naging huwaran kayo. Saan? Sa mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Di ba? Yung Akaya, pinakamalapit po yan sa Corinth nung sumusulat siya. Tapos malayo yung Macedonia. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Imagine, sabi ni Paul, kayo pa lang, yung faith pa lang nyo, it's spreading around. Pwede bang mag-pause tayo for a while? Sino po ang magsasabi na yung pag-attend mo sa MCC, nabalitaan na ng biyanan mo? Amen? Nabalitaan na ng kapitbahay mo. Mari, ba't paglinggo wala ka? Dapat po, it is spreading around. People must notice. Nagbabasa ka ng Bible, it must be spreading around. Ano, may prayer meeting sa bahay mo? It must be spreading around. Amen. You cannot be keeping that as a secret forever. And so we ask this question, how do we really nourish a young faith? Amen? So, bibigyan ko po kayo ng mga tips, ha? Number 1, paano ba ako mag-aalaga ng isang bagong mananampalataya dun sa kapitbahay ko? Wala nga eh. And so, pagpe-pray po natin ng number 1, ano? Number 1, prayer. Look at these words. Can we read together? Ready? Go. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay kasama kayo sa aming sa SM. Hindi ganun, ha? Sama natin kaya siya sa pasyal. No. Sasama ko kayo sa dalangin. Amen? Ha? Pwede po bang mag-commit tayo ngayon? Sabihin natin kay Lord, Lord, mamaya, ipagpe-pray ko na ang aking mga kapitbahay. Bakit? Kailangan pong bungkalin eh. Ang isa sa paborito kong kanta ngayon, yung kanta po ni Mami D. Re-e-ek-me. Ano ba yun? Wrecking ball yung kantang yun, di ba? Ang isa po palang lupa, wala po palang magandang lupa, lahat po pala bubungkalin. You have to wreck, you have to plow. Yung kapitbahay mo, matigas ang lupa, ang pangbungkal po ay panalangin. Amen? Matigas ang puso nito, pastor, talaga, hindi niya iiwanan yung kanyang bisyo. Di,
bungkalin sa panalangin. Amen? Kantahin nyo yan tuwing umaga. Re-e-ek me. Ang ganda eh. Why pray for new disciples? There are temptations to quit. It is real. Tinanggap niya si Lord, eager siya. Maya-maya sabi ng asawa niya, born again ka? Oo, naku po. Hindi niya kaya yon. And so, demons will snatch away the word. Riches and pleasure will take away the word. Difficult life will take away the word. Look at this word. Ang sino mang nakikinig sa salita ng paghahari ng Diyos at hindi ito nauunawaan ay pinupuntahan ng masama. Inaagaw nito ang salitang naihasik na sa kanyang puso. Siya itong nahasikan ng binhi sa tabing daan. Ganun pala ang kwento. Nasama ko po sa church yan. Pero ninakaw ng masama yung Word of God. Di ba? Sinama ko po siya sa cell group. Naalala niya, ang dami, wala pa siyang pambayad sa kuryente, binububog siya ng mister niya, sabi niya, walang tulong sa akin ng Diyos. Ang dali pong mag-quit sa panahon pong ito. And so, merong aagaw pala, pinupuntahan ng masama. Sa English po, the evil one takes it away. It can repair to Satan. Or it can be a neighbor. Alright? So, talagang dapat may aalagaan. Kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, mag-alaga na tayo para hindi mawala. Sasabihin ko to hindi po pwede talaga ng once a week lang. Kasi po, liligaw kagad ang isip niya. Araw-araw, tinotorture siya nung kanyang diabetes, tinotorture siya ng kanyang kabingo. Ano niya, iiwanan mo ba kami dahil dyan sa pastor na yan? Ang dami pong torture. So, kailangan po maya-maya, kung hindi nyo bibisitahin, ite-text nyo. Prayer is number 1. Amen? Alright. Number 2, plow the ground for the seeds. Number 2, pupuntahan. Okay? Presence. Kaya ka binigyan ni Lord ng motor para may pupuntahan. Amen? Kaya ka binigyan ni Lord ng tricycle para puntahan. Kaya ka binigyan ni Lord ng auto para pupuntahan mo. Amen? Ha? Sabi mo sa katabi mo, kaya pala binigyan ka ng sasakyan. O kaya, wala po akong sasakyan, pastor. Binigyan ka ng kaibigang may sasakyan. Di yayain mo. Kaya pala si Jay, ang dami nagyayaya sa kanya. Puntahan nga natin to, Jay. Presence. Look at these words. Together, go. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi na nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Nagpunta si Paul Diba? Nagpunta siya Kaso nga lang, hindi niya kaya yung weekly. Sa layo So, isa sa ginawa po niya ay nag-pray siya. Okay? Pero, importante, pupuntahan po pala to pero kung malapit lang, pwede mong puntahan, araw-arawin mo na. Di ba? Yung start up your new life, 10 lessons po yun. Di 10 meetings po kayo. Napakaganda pala ng mga turo ng Thessalonica sa pag-aalaga ng mga bago. Noong linggo po, nandiyan kami sa Saranayo. Dami namin kinaing kambing. Team Saranayo. Kilala niyo ba itong mga mama na to? Kala ni Kuya Dado, makakaalis pa siya dyan. Hindi, permanent na siya dyan. Okay. Ano pa ba? Sino ba itong mga tumutulong dito? Si Ate Ella, tinipon yung mga nanay. Grabe! Ano palagay niyo? Huwag na natin paalisin si Ate Ella ron. Kailangan po yung mga nanay Nagsilbing nanay at tatay po doon sa mga kapatiran. Bakit? Bago Sabik po silang meron dumadalaw sa kanila. Presence. Amen? Sa layo po ng Saranay, siguro babiyahe ka ng mga... Pag dumaan ka sa San Jose, inaabot ka ng 45 minutes sa sobra pong sama ng kalsada. Dito naman sa Muñoz, pag dumaan kami dyan kila Ate Evelyn, ano bang tawag doon? Rizal, Franza, Rizal, marami pong mga rough road. So nakiunawaan ko na yung mga coaching pumupunta ron. Dadaing talaga isang araw, bali yung mga kung ano-ano ng mga ito. Pero the preservation of the Lord for the passion is very important. To keep on coming back. To keep on going. Mamaya, minabalitaan ako. Asan ba yung pastora ron? Balita ko, may anniversary. Pwede bang imbitahin sila lahat mamaya? Lagot ka, ubos yung puto mo.
No, mamaya po, meron ulit. Dalaw po kayo ron. Inspire people. Ha? Ha? Ang balita ko po, tigi-tigisa lang po ang bisita natin. Tigi-tigisa bawat pamilya ba yun? Lagot ka. Okay. Presence. Ibig sabihin po noon, you listen to people. That's very important. Ano po ang pwede kong pag-pray sa inyo? Ano po kinatatakot nyo na baka matabunan yung faith nyo? Listen to people. And then, help people. That's loving people. Number 3. Ito na. Importante po ito, mga network pastors na dumadalaw. Pwede pong mga visiting pastors po natin yan, mga network leaders. Pinapunta po kasi si Timoteo. Okay, that's the verse there. He sent Timothy in Thessalonica. Okay? Anong purpose niya? To provide input into the mind of the people. Alright? Now, look at this. Bakit kailangan na magpadala tayo ng mga pastor sa iba't ibang lugar? They need to know God's program. May program pala si Lord. Alam lang niya, program ng barangay, yung ayuda lang. Ang alam lang niya, program ng asawa niya. Ano po yung program ng Lord? Ito po medyo nagtatanong po yung mga tao, ano ba ang sasabihin ko? Huwag po kayo mag-i-invite sa church. They will never appreciate kasi may religion po siya. You got to share to them God's program. Look at this. Together, ready? Go. Alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatagan lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. They need to know God's program. Hey, wala silang kamalay-malay. Paul gave a theological statement to a very young church. What's a theological statement? There will be a great tribulation coming. They got to know that. Bakit ganon? Nanggugulo po talaga si Lord. Isa po sa papel ng Diyos, hindi lang po payamanin ng mga tao. Because if there is prosperity, there is peace. And people will declare, ang laki na ng income ko, tiwasay. Ang dami kong pera sa bangko, tiwasay. Wala na akong sakit, tiwasay. Ang galing ng doktor ko. Panatagan lahat. Biglang darating ang Lord, no? Your neighbor has to hear that. So don't just invite them to yourself for coffee. Kung ayaw niya, tell them directly. Mare, may nabasa kasi ako sa Bible, pwede bang ipabasa ko rin sa ito? Sige lang, ito lang, basahin mo lang. They got to hear this verse. They got to see that. Why? Hindi ko alam kung may guest tayo rito from yesterday. We preached the Word of God here yesterday. Andito po si ate natin, nanay po ni ate SP. At okay naman po siya. Pumayag naman pong malibing. At pagkatapos po noon ay ina-assess ko, nangaral po tayo rito, tinitingnan ko yung mga tao, they're very hungry for the Word. People are nodding, people are really attentive. Sabi ko, parang ngayon lang sila nakarinig ng Word of God. We got to do that in ourselves. Share the Word to your neighbors. Make sure every cell has a visitor all the time. If there is no visitor in the cell, let the cell go to the neighbor. Huwag po kayo dito sa church. Bawal po mag-cell group dito. Bakit? Walang madadala. Ang dinadala lang po rito, mga mentoring programs lang po natin. They need to know God's program. New believers must be caught by the vision of sharing to friends. Okay? Saan ba yan? Grabe po itong report ni Kuya Henry, ha? Ito ba yan? Ito po yung matingkis kagabi, no? Wala po silang cell group doon, so ngayon, first time, tatay pa lang, tatay. First time. Parang 3 pa lang ang bisita nila, yung iba galing pa ng Gabaldon. Okay? Yung iba galing ng Muñoz. So, bakit po tayo nanggugulo ng ganyan? Inviting people, disturbing their peace. Kasi po, we have to tell them the program of God. So, hindi po, ito pa pinakapangit na turo, kami-kami, tayo-tayo. Amen? Hindi po tama yan. Hindi pwedeng, okay na ako. Ito po ang chismis, ha? Napansin ko,
Yung pong kauri nyo, if you're professional, you don't share to professionals. Businessman, you don't share to businessman. Ba't ginagawa nyo yan? Ba't kayo pupunta sa isang lugar na hindi nyo kaano-ano? Unahin po yung mga kaibigan. Those who are connected to you. Don't be shy. Bring friends to sell, to avoid God's punishment to unbelievers. Kaya pala tayo nagre-reach out. Kasi may punishment, kailangan maiwasan ng best friend mo yon. Ha? Ano, ito po sabi ni Lord, ha? Together, go. Darating si Jesus at paparusahan ang lahat ng hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Jesus. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. What a tragedy. This awaits people and they don't know. Ano po ibig sabihin ng kamatayan? Naghiwalay yung katawan ko sa kaluluwa. Ano ibig sabihin ng spiritual na kamatayan? Maghihiwalay yung kaluluwa ko at ang Diyos forever. Ang ibig sabihin po ng death separation eh. What a tragedy to your friends if you don't tell them. Let them avoid the punishment. Ay, kung ako ang makarinig niyan, iisa-isahin ko po talaga yung, Lola, halika. Ano ka na? 75 ka na, Lola, ha? Alam mo ba na ihihiwalay ka sa Diyos forever pag hindi mo siya tinanggap? Ha? Darating si Jesus at ang parusa, paghihiwalay sa Diyos. Dito lang sa lupa pag nakahiwalay ka sa Diyos, maya-maya, aksidente rito, maya-maya may problema, nadidepress ang mga tao. They got to hear this warning to avoid God's punishment. Imagine, cell group kayo na cell group, pero kayong 5 forever? Hindi. You got to bring friends to your cell so that they will hear. If the cell is not inviting, let them go to the house of a friend. Isang beses lang, let them hear the gospel just once. Pwede na po yun. Your friends need to be warned that the life of comfort is dangerous. Ang ganda peace and safety. Panatag kami, okay na. Ang ganda ng kita nung nakaraang anihan. Peace and safety. Together. Ready? Go. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang malawakang pagtalikod laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na magpapahamak. Alam niyo po ba ano ibig sabihin ng comfort? Ibig sabihin po niyan, pagtalikod sa Diyos. Kasi po, isa po sa panawagan ng Diyos sa atin, self-denial. Self-denial. Sabi niya, paano malalaman na malapit na lahat ng ito? Uy, everybody is backsliding. Malawakang pagtalikod. Pinasimulan po ng Amerika, di ba? Sinundan ng Canada, sinundan ng Great Britain. Ngayon, dahil tayo, anak tayo ng Amerika, di ba? Kuya-kuya, tingin natin dyan, lahat ng gawin nila. Yung mga anak nila, nagsesex, nagpipills, hindi nabubuntis. Ngayon, yun po pinopromote. Sabi nila, ano solution sa teenage pregnancy? Pills. Ang ibig sabihin po ng pills, immorality. Magsesex yung mga anak po natin nang hindi magkakaanak para po wala ng teenage pregnancy. What a solution? It means backsliding to morality. Pagtalikod laban sa Diyos. Magsip po kayo mabuti. Bakit papayagan ng abortion? Nabuntis nang hindi niya gusto, abort. Pagtalikod po sa Diyos yan. Divorce. Pagtalikod po sa Diyos yan. Hindi po turo ng Bible po kasi ito. Ngayon, ano sasabihin ng mga mag-asawa ngayon, di ba? Hindi ho kami magkasundo may nanliligaw ho sa akin masugid di ba? I deserve to be happy. Ganun ho yan di ba? Yung asawa ko ho, batugan ayaw ho magtrabaho iwanan ko kasi may nakita ako kung may savings na malaki-laki. Pagtalikod. Malawakan po ito. Sabay-sabay. At sasabihin ng mga tao, sama ko. Are you with me? Your friends need to be warned that the life of comfort is dangerous. That's Thessalonians. Writing to a young church because of the danger of comfort. Parang sa Gabalda naman to, imagine. Parami na po sila ng parami. Tatay po, target po nila. Dito po sa tinatarget po natin ng tatay. So far,
Bigo po kami. Pag yung pinupuntahan po namin, Pastor, huwag niyo na kayong tumuloy. Bakit? Lasing na po si tatay. Ganun pa po ang kwento ng mga tatay dito sa amin. Okay? So medyo, tulungan niyo naman kami. Bisitahin niyo naman yung bantog. Okay? It is observed that Christians share gospel with strangers but not with friends. Don't do that. Start with friends. Amen? Mag-pray ka mabuti. Lord, bukas mo na po yung puso ng kaibigan ko, saka yung kaanak ko. Na minabuti naming suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid. Sino ang susugo mo? Okay? Kapatid na kamanggagawa pa sa pangangaral. Dapat po mag-produce ang MCC ng maraming mga mangangaral. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Pwede ka. Di ba? Si Mabs nag-preach nung isang linggo. Di ba? Nico ba? Nag-preach na si Nico? Salang na yan. Di ba? Si Jay nakaranas na, no? Si Paul, pwede ba natin pag-preachin? Asan ba yung mga pastor dito? Iboy, salang mo nga si John Paul. Galing, ano? Sila Ate Evelyn, nakapag-preach na sa youth. Tapos, paikutin natin itong mga ito, si She, sa mga outreaches din. Mga Timoteo kayo na ipapadala ni Lord. Di ba? Sa daming natutunan ni Ate Rebecca, ni Ate Merly, no? Si PJ, dapat padala na yan. Palitan mo ang pangalan niya na Timothy na ngayon. Timothy. Sabi nga natin malakas, ako ay isusugo bilang mangangaral. Amen? O ngayon, tumingin ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, ikaw ay isusugo bilang mangangaral. Why? People needed to hear God's program. Amen? Huwag po kayong parang, darating si Jesus pero akin na lang to. Huwag po gano'n. Because people are saying, peace and safety, prosperity is in the future. And it is also going on already. Tinitipon po namin yung mga youth. Pag ang tawag po dyan, youth jam. Gustong-gusto ng youth yung mga nagtatatalon. One way. Gano'n, diba? Kantahan na pawis ho yan. Pumutok po yung mga aircon namin. Dito, pinalabas namin sila, nanggigitata lahat. Pero mo, hindi kaya ng aircon yung mga energy ng mga youth. They got to be safe. Ang ginagamit po namin dyan, hindi na po ako nagpipreach, no? Yung pong mga primary leaders, ini-instruct na po yung mga 144 leaders to become a preacher also. Amen? Isinugo namin siya upang, anong purpose? Patatagin kayo. Kasi po baby At palakasin ang inyong loob. Bakit? Nanghihina Alang-alang sa inyong pananampalataya. Ay, maniwala ho kayo. Satan is very active to discourage people. Baka ngayon lang nangangaral ako rito merong sabi, huling attend ko na po ito, pastor. Baka may ganun Di ba? Ang daming tampursista. Tampong pororot. Hindi ba nila alam, nag-birthday ako? Ganun, no? Tama na yan. Sobrang pagiging makasarili. Mind God's program. Eto. Importante po ito, personal responsibility. Bakit lalago siya? How do you nourish people? Masama po yung masipag na cell leader. Inaako niya lahat. Ako magpipreach, ako magpapakanta, ako mag-MC, ako rin usher. Ako mag-iimbita, ako lang lahat. Bigyan mo ng responsibilidad yung baby Christian, lalago mabilis. Amen? Look at this, instruction ni Paul sa mga taga-Thessalonica. Sino yun? The baby church. Pagsabihan ang mga tamad. Sino instruction niya? Yung young church. Sabi niya, punta mo yung neighborhood mo. Kasi lasing-lasing lang, higa-higa. Pagsabihan ng mga tamad, pagsiglahin ng mahihinang loob, kalingay ng mga mahihina. What a task for a baby. Ikaw ba, utusan mo ba yung baby mo? Magsaing ka na. Punta ka sa dishwashing, tapos magugas ka ng pinggan. Pagkatapos, yung dede mo, ay hugasan mo, banlian mo ng tubig. Siyempre walang ganon sa physical. Pero sa spiritual po, may mga responsibility na po pwede nang ipasa. Oy, pag-pray mo na yung parents mo, family mo. Amen? Begin to take a look at them as a responsible person. Treat them as a boy, they will behave like one. Treat them as men, and they will behave like men. Amen?
New thoughts can make a person well. This is a very intelligent, psychological perspective po ito. Hindi na po Christian to. Sasampulan ko kayo kung paano mag-isip ang mga experts on thoughts. Thoughts can make a person sick. Subukan mo mag-isip ng masama, magkakasakit ka. Worried. Thoughts can make a person worried, stressed out, upset, or even lonely. Wala akong kaibigan kahit isa. Patay ka. And so, you need new thoughts. Sabi nga nyo, new thoughts that come from heaven. New thoughts that come from the Bible. Kaya mo siya kakausapin, kaya mo siya i-engage, wala kang connection sa kanya, di ba? Di yung new Christian, sabihin sa kanya, pass new thoughts to people. That's a responsibility. New Christians are also very contagious. Ang taas po ng depression report Yung mga panic attack na yan, yung mga anxiety, ang taas po Hindi ho kayang puntahan ng nag-iisang cell leader yan. You have to train people past new thoughts. Amen? Kaya po tayo, yung star po natin, pino-forward po natin yan. Itong salita ng Diyos sa akin kayo ng umaga. Forward po sa Kanya, pa-forward mo rin sa iba. New thoughts. Offer one verse to a person. One verse lang. Ito nabasa ko pala, darating pala si Jesus at patay ka. Bakit tayo nahihiya Sisingilin ka niya pagdating ng araw, sasabihin niya, bihira, aten ng MCC, hindi ako winarningan man lang. One verse. Maganda po ngayon, hindi nakakaya yung social media, no? I-SMS mo lang. Amen? Pag pinorward mo po sa kanya yan, bahala na po siya. Pero tatrabahuhin po ng Holy Spirit yung puso niya. Pero maya magtataka yan, ano ba naman tong si Kumare? Lagi nila akong pinapadala ng talata. Kailangan mo pa rin po magpaliwanag, Mare. Pasensya ka na. Nag-active kasi ako dito sa Bible reading. Na-discover ko, pinayaman ng isipan ko, binalaan ako tungkol sa bisyo ko. Dapat pala, Mare, dalawa tayo. Gusto ko dalawa tayo. Samahan mo naman ako. 9 o'clock sa MCC. Amen? Now, isang araw, nanonood po ako ng TEDx, tinuruan po nila ako ng tamang breathing. Kasi po yung dugo pula natin ay oxygenated blood pala yan. So kailangan ko ng oxygen. Pag ako nanonood lang ako, halimbawa, o nagtatrabaho ko, pwede pala na hindi ako humihinga. Naka-suspend yung breathing mo, nakagaya. O kaya mahinang-mahina lang. You got to be intentional in your input. The question is, are you getting it? So ang tinuro po nila sa akin, sa TEDx, panoorin niyo po yun, Oxygen and TEDx, or Breathing and TEDx. Suspend mo ng konti. Tapos magbilang ka. 4, 5, 6, 7. Okay? Are you with me? Tapos medyo habaan mo ng konti. 1, 2, 3, 4, 5. Medyo nasususpend po ng konti, maganda. Ngayon, meron din pampatulog po kasi yon. Meron naman pampagising. Ganyan. Ay, panoorin nyo, ang ganda. Ang ganda pampatakbo naman ng dugo yon. Pupunuin ko na oxygen yung blood ko para po maging healthy. Sa testing po ni Cora, tinesting po ni Cora tinesting niya yung blood pressure niya ang taas. Nung nag-deep breathing po siya, bumababa po kagad. May tulong po yan. Kasi po, hindi na tayo humihinga ng tama. Now, kinuwento ko lang yon. TEDx, yun po ang spelling nun. TED, tapos X. Tapos lagay niyo po, breathing. Lalabas po, puro doktor po nagsasalita ron. Now, spiritual oxygen, ang tanong po niya, are you getting it? Meron din po tayong spiritual carbon dioxide. Iutot mo yan. Di ba? O kaya i-exhale. Okay? Dapat ilalabas. Kung hindi, sasakitan dyan mo Now, sa spiritual po, ganun din. Ito The average person does not understand breathing concept. Results, lives on a spiritual roller coaster or life resulting in frustration. Ano ngayon yan? You exhale by confessing your sins. Amen? So, ano sasabihin nito? Mare, kaya pala tayo problemado, kaya masakit ang ulo natin lagi, hindi tayo na humihingi ng tawad sa Panginoon.
sasabihin ko sa iyo yung kasalanan ko, ay tayong dalawa lang naman. O gusto mo ganito, idiretso mo kay Lord. Sabi mo, Lord, ang sama-sama ko talaga. Nagtaksil po ako sa aking asawa. Kaya ho pala, ang tindi ng presyon niya, marami siyang nililihim na kasalanan eh. You have to confess it to the Lord and say, Lord, thank you. Ha? Confessing your sins as soon as you become aware of it. Nobody alone will do that. Nobody. So they needed somebody to say, Mare, alam mo ba't gumanda yung presyon ko? Humingi ako ng tawad talaga sa Diyos. Ang sarap na matulog. Somebody would have to tell them that. That's why we go to Thessalonica and have a presence there. Pero mo, inom siya ng gamot. Sabi ng doktor, okay naman yung, yung blood chemistry mo. Pero ba't ganyan ka? Hindi niya maintindihan. Subukan niyo po itong confession. It was also James who said that. Confess your sins one with another so that you may be healed. Now, ano po yung, what's that? Exhale by confession, tapos, inhale by claiming God's forgiveness. So, nilabas mo na, Lord, patawad, mali po talaga yung ginawa ko, binulyawan ko yung anak ko. Okay, tapos, inhale, Lord, parang mahirap paniwalaan, pero I claim your promise. I claim the assurance that you are forgiving me. Asking the Holy Spirit to once again control and empower you not to return to that sin. Lord, ang tindi ho talaga ng mga pornography, nakaka-addict po talaga, Lord. Give me victory, Lord. You inhale the power of the Holy Spirit. Amen? Yung iba pong mga anak natin, hindi lang po porn, ha? Actual po talaga. Nakipagtalik na po sila sa mga boyfriend nila. They need to exhale and inhale. Or else, malungkutin po yung bata sa tinatago niyang kasalanan. Sino po ang Timothy? Yung magulang, dapat isugo kayo sa anak po ninyo. Speak to your children once again. Speak to your neighbor. Speak to your husband. Ang dami pong problema ng mga tatay eh. Speak to them before they commit suicide. And so, our business is, in Thessalonica, I was taught to nourish a new disciple. Amen? Tayo po tayong lahat. Maybe some of you are saying now, ako nga, I need nourishment eh. Please stay. Makipag-usap po kayo sa isang, kilala niyong nagdala sa atin dito. It can be an ordinary mom. Mag-open up po sa kanya, saan kaya tayo pupunta para lumago tayo at gumaling tayo sa ating karamdaman. If you think you're spiritually strong, don't live alone. Don't be lonely. Make sure you reach out to somebody who needs your help right now. Amen? Sige po, hawakan natin mga puso. Pagkatiwala natin, Lord, ba't ang tigas-tigas ko? Ba't ako, sinesolo ko ang buhay? I need nourishment. I need your care. But you will not do that directly. You would do that through somebody. Give me a spiritual mom. Give me a spiritual dad. Bigyan mo ako ng kuya, ate na tutulong sa akin, Panginoon. And I will never leave immediately. Maghahanap po ako kaagad ngayon. Thank you, Lord God. Panginoon, pakinggan mo ang kahilingan ng mga kapatid kong ito. Strengthen the inner man because the world needs a person who carries the word. In the name of Jesus we pray. Amen. God bless you.